never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and lash. So what's up guys, for today's vlog ay i-review natin itong bago nating Honda Click 125 na version 3. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda. So ikutan muna natin siya. So ayan siya. So i-check muna natin kung anong mga nabago sa kanya. So dito muna tayo sa harap. So ito sa pinaka headlight nya, bali ang nabago sa kanya versus dun sa Honda Click version 2 ay itong headlight nya. Para na siyang merong pa letter M ito sa taas tsaka sa baba. So sa headlight halos parehas lang din naman sila. Yan, nakahiwalay yung kilay dito sa mismong isa pang headlight nya. Yan, tapos all LED na siya. Yan, wala na sa kanyang bulb. O isa pa sa dinagdag ni Honda ay itong parang maliit na winglet na to. Yan, ito yung bago ngayon sa Honda Click version 3. Yung version 2 kasi is plain lang, wala siyang extrang flarings na ganito. Tapos isa pang kagandahan niya ay itong mugs niya at gulong. So mas lumaki na siya. Same siya na Honda Click 150 na version 2. Yan, naka 9080 yung size niya by 14. And then yung mugs niya, yun, same din na Honda Click 150 na version 2. Yan, pag ganyan yung style niya. Tapos yung display same lang din. Tapos naka Tokiko brake caliper. Yan. So kung makikita natin yan, combi brake. So yan, combi brake siya. So kapag nagpreno ka dito sa left side, gagana yung harap at likod na preno. Kumbaga ito kasing preno na to ay sa rear brake. So pag nagpreno ka, sabay siya magbe-brake yung likod, tapos sa harap is 30% lang. Then ano pa ba? Yun, bago na yung, syempre pag bagong version, bago na rin ang kanyang decals. So makikita nyo yan, oh. Ang ganda ng decals nya, black and silver. Tapos may nakalagay Honda. Yan, dito rin nakalagay liquid cooled. Yan, yung Click white, black and silver yung kulay. Then sa mga switches naman, ito low beam, high beam, horn. Yan, signal light nya. Then ito yung push start. Yun na naman, dito wala masyadong button sa right side. Tapos isa pa pala kagandahan dito ay ito, meron na siyang takip, then meron pa siyang charger. Ayan, kung makikita niya, ito yung charger niya. So meron din siyang takip. Yan, USB type.
So hindi na kayo mamamblema sa pag-charge ng cellphone nyo habang nabiyahe. Yan, nakalagay 2.1 amperes. Meron na siyang takip para kung sakaling mag-charge kayo ay hindi mababasa yung cellphone nyo. Yan, so medyo malaki siya. Kasya dalawang cellphone. Ayan yung kamay ko, kasyang kasyo. Tapos yun, meron pa siyang isa ditong lagayan. Medyo mababaw lang yung lagayan niya, guys. Then dito naman sa left side, ayan, kung makikita natin, wala pa rin siyang kickstart. Dapat lagi natin i-check yung battery level natin kung malapit na ba siya malobat, kasi mahirap na wala siyang kickstart. So magtutulak ka talaga pag naubusan ka ng battery sa kalsada. So sa rear shock niya naman, so halos same lang din. Ito naman sa likod na gulong, same lang din siya ng version 2 na 150, 100 by 80 by 14. Ayan, pangalan ng tires niya ay Federal, made in Indonesia. Oh. Then dito naman tayo sa likod. So makikita nyo, same lang pa din sa Honda Click version 2 yan. LED yung ilaw niya, and then nakahiwala yung signal light. LED din yan. Then meron din siyang ilaw dito sa plate light mo, LED na rin yan. So ganun pa rin, wala naman pinagbago. Same lang sa dating Honda Click na version 2. So ito naman sa right side, so yun, halos same lang din. Tapos yan, makikita mo yung level ng coolant mo kung nasa lower ano na siya, makikita mo dyan yan. Kung kailangan mo na mag top up ng coolant, yan. Tapos radiator, yan. So may radiator na siya. So mas maganda siya sa long ride, hindi siya basta-basta mag-overheat. Sa footboard niya naman, so yan, footboard niya. Then dito pala nakalagay yung battery niya. So sa battery naman, kung sakaling baha, no need to worry naman, kasi para siyang merong tabo na nakatakip sa battery mo. So in case na yung baha hanggang dito, ay hindi basta-basta papasukin yung battery nyo. Kaya wag kayong mag-alala kung sakaling baha at umabot yung baha hanggang dito, okay lang yan. Hindi papasukin ng tubig yung battery nyo. Isa pang nagustuhan ko dito sa motor na to ay ito, meron na siyang gulay board na tinatawag nila. Siguro kaya tinawag nilang gulay board, kung sakaling mamamalengke ka, dito mo ilalagay yung mga pinamili mo. Yan. So extra space din to kung sakaling may bag ka, puno na yung compartment mo, so pwede ka bang maglagay dito. Then ayun, disusi pa rin siya. So halos same lang din sa version 2. Yan, pag gusto mong buksan yung upuan mo, itapat mo lang dito sa seat, then push mo lang. Yan. So isa pa palang nagustuhan ko dito ay kasyang-kasya ang buong half face na helmet. Ayun, kasya. Tapos meron ka pang, pwede ka pa maglagay ng kapote. Yan, basahan mo, marami ka pa pwede ilagay dito. Ayun, kasyang-kasya. Alam ko yung ibang full face is kasya din dito. Tapos yun, naka-cover na rin yung bandang gas tank nya. May cover na rin. Dati kasi alam ko open to eh. So ngayon meron na. Tapos lagayan ng yan, konting tools, dalawa lang. Yan, screwdriver and yung pangtanggal ng spark plug. Tapos lagayan ng document, pwede rin dito. Yan. Dito naman sa right side, ayan, makikita mo yung kung papaubos na ba yung brake fluid mo. Ayan, kitang-kita naman dito. Isa pang safety features ni Honda Click version 3 ay itong side stand switch. Ayan, kapag naka side stand si Honda Click natin ay hindi mag-on yung engine natin kahit i-push start natin yan, no? So mag-i-start na yung motor natin.
kapag di na siya naka side stand. So try natin. Ayun, nag-start na siya. Ay, nagbibideo-video lang sir. Saglit lang po. Natin ang permit lang sir. Makukuha kasi yung property. Ay sorry, saglit lang sana sir, nagbablog lang. Ay hindi pwede. Mga 5 minutes na lang sir. Makikita kasi dun sa ano nyo yung property, kinakailangan natin. Pwede ba dito sir? Sa kabila? Diyan lang po. Makikita ko sir yung mga ano sir. Hindi rin pwede. Nagbablog kasi sir dito sa motor. Meron kasi mga may-ari nitong lugar na to sir baka ako magalit sa atin pagka yung vlog nyo na ano, hindi nag-permiso sa kanila. Okay po. I-check naman natin itong panel ni Honda Click version 3. So open na natin. Ayan, kung makikita nyo, fully digital na yung panel ni Honda Click. Then makikita nyo yung fuel gauge, kilometer per hour, and then yung kung ilan na yung tinakbo ng motor nyo. Ayan. And then isa pang nagustuhan ko dito ay meron na siyang orasan. Ayan. So importante sa akin yan, lalo na kung papasok ako sa trabaho, kung malilate na ako. And then meron siyang trip A, trip B. Yan, mamamonitor nyo. Halimbawa kung gusto nyo, halimbawa kung magra-ride kayo, mamamonitor nyo yung kung ilan na yung tinakbo nyo papunta, pabalik. Example lang yon. And then meron na rin siyang voltmeter. Yan, mache-check nyo kung palobat na ba yung battery nyo or hindi pa. Sa headlight niya pala, yan, palaging naka-on yung headlight niya. Kung makikita nyo, yan, for safety purposes din ni Honda yan. So try naman natin siya i-test drive. Napansin ko pala sa motor na to, lalo na nung 453 km na kasi yung tinakbo nito eh. Lalo na nung nung 100 to 200 km pa lang yung tinatakbo, is ma-vibrate yung bandang footboard niya. Tsaka dito banda sa handlebar niya, medyo ma-vibrate. Siguro normal lang yun, lalo na ngayon ay nasa break-in period pa lang tayo. So ngayon naman medyo nawala na masyado yung vibrate niya dito sa handlebar. Dito na lang sa footboard yung medyo ma-vibrate kapag natakbo ka ng 55 to 70 km. Yan, mararamdaman mo medyo ma-vibrate na sa kanyang footboard. So sabi nila normal lang naman daw yun, lalo na at nasa break-in period pa lang tayo. So dito naman sa bandang legroom natin, yan, okay na okay naman. So hindi naman masyadong tumatama yung tuhod natin. Height ko pala is 5'7". So kayang-kaya. Alam ko kayang-kaya dalhin nito kahit mga 5 flat na tao. Tsaka medyo magaan lang naman ng Honda Click. So mare-recommend ko siya lalo na sa mga beginner o kaya mga sa first time pa lang magkamotor. So okay na okay tong Honda Click version 3 na to. At isa pang kinagandaan nito is sobrang tipid niya sa gasolina. Lalo na pag long ride mas matipid palalo siya. So ramdam ko talaga yung pagka-stable nitong motor na to dahil medyo nilaparan na nila ng konti yung gulong. Sa shock naman nito is medyo matagtag siya ng konti. Pero kung kaya nyo naman magpalit ng mga aftermarket na shock, so mas okay. Para mas malambot yung shock nyo kung sakaling dadaan kayo sa mga malulubak na daan. Kasi yun, medyo matagtag siya ng konti lang naman. Tolerable naman yung pagkatagtag niya. So i-testing naman natin tong Honda Click na to sa ahonan. Ito na, pataas. Testing natin.
Basic na basic sa Honda Click. Basic na basic. Kahit isang kamay po, di ba? Pero wag niyo gagayahin to, Kayang kaya, kahit may angkas, kayang kaya, Parang wala lang kay Click. Grabe, napaka-solid. Ito palang motor na to ay pahirapan makakuha nito. Buti na lang nung nag-post ako sa page ng Honda Click version 3 ay pinayam agad ako nung salesman ng Honda Motor Pro sa sukat na yun nga, pwede daw nila ako i-reserve ng Honda Click version 3. At nasunod naman yung kulay na gusto natin, ito, kulay red. So nabili nga pala natin yung motor natin ng cash. So ang price pala ng motor na to is 80,900 pesos. So nag-add tayo ng 2,000 para sa rehistro. And may free tayong full face na helmet. So ang ginawa ko doon sa full face na helmet ay hindi ko naman siya magagamit. Binenta ko na lang siya ng 700 pesos. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Like, comment, and subscribe na rin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na rin sa channel natin. At marami pa tayong video na gagawin. So thank you guys, bye bye.